Magandang araw, sambayan ng Pilipino. Magandang araw, mga kababayan. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating Balita at Talakayan. Maraming salamat sa patuloy ninyong pag-like, pag-share, pag-promote at pag-subscribe at patuloy ninyong pag-invite ng viewers at mga subscribers ng ating Ka Eric Celis YouTube channel. Utang na loob ko po yan sa inyo, mga kababayan, and pati sa pag-follow at pag-promote ninyo ng ating Jeffrey Ka Eric Celis at Ka Eric Jeff Celis Facebook accounts. Maraming salamat. And syempre, hindi namin makakalimutan na magpasalamat ni Ma'am Lorraine Badoy sa inyo sa pagsuporta nyo sa aming programang Bigwas ng Agila 2.0. You can visit sa ating Facebook at YouTube. Lagyan nyo lang po ng Bigwas ng Agila 2.0. At sa mga nagtatanong kung paano po makakatulong sa advocacy center natin na Bangon Sambayanan, People's Advocacy Center na pinamumunuan po ni Ka Eric, you can send po whatever amount that you would like to donate or voluntarily support sa advocacy and programs ng Bangon Sambayanan. Ang ating GCash line dyan na ginagamit for support coordination ay 0916-308-7710. Uulitin ko lang po, 0916-308-7710. Ruhilda Celis po ang pangalan, kay Langging po ang ating coordination. Maraming salamat. Puntahan po natin itong pagbabalik tanaw doon sa naunang pagbubunyag na ginawa ni Senator Alan Peter Cayetano at ni Senator Jinggoy Estrada. Kung saan po sinasabi nila na taga Malacanang ang kumakausap at dumadaloy ito kay Ping Lacson at sa grupo nila Tito Soto para ipaabot ang mensahe ni Marcos Jr. At wala tayong ibang nakikita na possibility, bagamat hindi pa nila pinapangalanan, ay ang asawa ni Marcos Jr. Ang pakialamera niyang asawa na si Lisa Araneta Marcos na siyang nasa likod ng pagpapatakbo ng gobyerno ni Marcos, bagamat hindi nila inaamin. Pero tanggap na ng taong bayan yan na walang tunay na kapasidad at competency of a president si Marcos Jr. Kaya pinapaikot siya at pinapatakbo gamit ang kanyang kapangyarihan ng kanyang asawa na si Lisa Araneta. And all many decisions na nangyayaring ito, sinasabi ni Saldico yan, na involve ang asawa ni Marcos sa paglarga ng mga operations ng sindikato ng Pandarambong at pangungurakot na ibinunyag na nung nakaraang mga videos ni Ginoong Saldico. Ngayon, binabanggit ni Senator Jinggoy Estrada at ni Senator Alan Peter Cayetano na ginamit na pang-blackmail ni Marcos at ng kanyang grupo, ng kanyang asawa, itong mga kaso na binubuo ni Boying Rimulya at ginagamit bilang panglatigo o panghataw sakaling hindi mapipilit sa panunuhol at mga panggugulang ang mga senador na naninindigan kontra sa interes ni Marcos at nila Romualdez sa kanilang mga pananagutan sa flood control na kanilang pinangunahan para ang buong budget, lalo na ang program appropriations at maraming insertions ay makurakot sa buong gobyerno in the last at least 3 budget cycles na nangyari na pinipirmahan at ipinapatupad din ni Marcos. Ang budget 2023, budget 2024, budget 2025. Ngayon, ayaw ni Marcos ito at nila Romualdez na makakalkal. Kaya ginagamit nila ang political blackmail at pananakot ng mga kaso. Sino-sino ba ang tinatakot nila? At maliban pa sa nangyari kay Senator Jinggoy Estrada na ginawa na ni Marcos na visual aid. O ito mangyayari sa inyo, sige kayo, ipipilit nyo na maninindigan laban sa issue ng korupsyon na ito, na pilit nyong ibubulgar ang pagka-mastermind ni Marcos Jr. at nila Romualdez. Ito ang gagawin sa inyo ni ombudsman ko na aking attack dog ngayon at hindi ombudsman ng mga mamamayang Pilipino, itong si Boying Rimulya. That is the perception on him by the people. Una, maliban kay Jinggoy Estrada, ginamit nila ito kay Chis Escudero. Wala pang 24 oras na duwag si Chis Escudero nang maalala niya na makukulong siya. At mangyayari din sa kanya ang nangyari kay Jinggoy Estrada. Ayun, ang pagkaduwag niya at ang pagkaurong ng kanyang bayag at paninindigan tumawid.
at naging 12 ang Judas ni Marcos. And then another 10 days after, ito rin ang ginawa ni Jesus is Lord at ngayon ay Marcos is Lord na ang kanyang relihiyon na itong si Joel Villanueva. Ganon po mga kaso sa pandarambong, korupsyon na pwedeng maging non-bailable at ginigimik at ginagamit ni Marcos at ni Rimulya at ng mga grupo nila upang gawing pang-blackmail ang mga kasong ito. So they have now 13. Kaya garantisado na ang plenary majority, garantisado na ang quorum nila. May 13 na eh. Hindi mo na mako-question ito ang legalidad ng kanilang pagtitipon kung papaano nila dudurugin ang Senado para magamit sa interes ni Marcos at nila Romualdez na manatili ang bulok at nangungurakot at magnanakaw na klase ng gobyerno. So ngayon, maliban kay Senator Jinggoy Estrada, kay Chis Duwag Escudero at kay Joel Duwag Marcos is Lord movement, ang kanyang relihiyon ngayon, dyan sa loob ng 13 Judas na grupo nila, ay mayroon pa pong mga senador na tinatakot din sa kaso. Halimbawa, sa bahagi po ng magkakapatid na Mark and Camille Villar, ang pending na mga kaso na isasampa o na isampa na I'm not yet confirmed with the information tungkol sa Securities and Exchange Commission sa corporate fraud or mga pagninegosyo na mayroong nilabag sa corporation code na nakatakda sa Pilipinas sa ilalim po ng pagpapatupad ng Securities and Exchange Commission. Kontrolado din po yan ni Marcos. So kung ang kanilang business empire na ang tinatarget ni Marcos at ito na ang nais niyang durugin at buwagin, malaki po ang posibilidad na mag-cave in o malugmok din ang paninindigan ng magkakapatid na Mark and Camille Villar at pwedeng tumawid din ito papunta sa grupo ngayon ng 13 Judas. So balik 15 sila mga kababayan. Most likely. At isa din po sa sinisilip ngayon, tanggalin sa Senado ang presensya ni Senator Marcoleta sapagkat sinampahan din po siya ng kaso na plunder at kasama si former Congressman Mike Defensor upang sila ay mapatahimik. And remember, sa ating justice system, pag non-bailable, pag serious heinous crimes like plunder, mga ganyan, rape, murder, arson, terrorism, at mga kaparehong mga kidnap or ransom, mga kababayan, ay non-bailable kaagad. So kahit hindi pa proven ang kaso, hindi ka pa na-establish na guilty while on trial, hanggat ito ay hindi pa natatapos, nakakulong ka. So parang pinarusahan ka na rin po mga kababayan. Dapat hindi, dapat ang pagpaparusa doon sa conviction. Kaya nga natatakot sila kasi kung bailable lang sana na pwede ka magpiyansa sa kaso sa plunder, siguro hindi naman magpapakulong o hindi naman tatawid itong magiging duwag na desisyon ni Chis Escudero at ni Joel Villanueva at ng iba pa mga senador, Mantakin mo ang nangyari kay Senator Jinggoy Estrada. Hindi ka nga convicted, wala ka pang final decision on the court, pero habang walang piyansa na pinapayagan ang korte, hindi ka makakalabas. So kung the case will run 3 to 4 years or 5 years, di 5 taon ka makukulong. And kapag ikaw ay na-convict at mag-appeal ka pa sa Korte Suprema, makukulong ka pa rin. Yan po ang kaibahan ng ating justice system. Ay nag-i-impose tayo ng non-bailable na sistema sa mga kaso na related sa heinous crime. May advantage at may disadvantage din kasi kung ang kaso ay gawa-gawa lang para ikaw ay takutin at paluhurin, lalo na sa maniobrang politikang marumi ni Marcos, like what is happening now in the Senate, ay talagang titiklop at maduduwag ka kung kulang ka ng paninindigan at pagtitiwala mo sa taong bayan at hindi buong loob mo na maglingkod ka ng tapat at totoo sa bayan kahit ikaw ay naharas. Kaya naduwag at bumaliktad si Chis Escudero at si Joel Villanueva kasi mayroon po silang mga baggages. Pero si Jinggoy Estrada, saludo tayo. He was offered ahead
na tumawid at maging 12 ang kabila, pero he refused. At alam natin po ang offer sa kanya ay sumunod lang sa agos ng pagkontrol ni Marcos sa Senado. Okay na siya, hindi na maisasampa ang kaso. Even if nakakulong na siya, ino-offer pa rin yan sa kanya para makakuha ng 14 na ang mga grupo ni Marcos na membro ng Marcos is Lord Movement New Religion sa Senado. Marcos is Lord Movement. So, maliban kay Escudero Duwag at Joel Villanueva Urong ang Bayag na tumawid na sa grupo ng tinatawag ngayon na Trisi Judas, ay tinatakot din ang magkakapatid na Villar na tumawid na para matulog na lang at mawala na parang bula at makalimutan na lang ang kaso ng corporation code violations ng pamilya nila na makakaapekto sa kanilang business empire. At ngayon, ganon din po ang ginagawa kay Senator Marcoleta on a different direction, sapagkat alam nila na hindi titiklop si Rodante Marcoleta at hindi siya tatalikod sa kanyang pagiging crusader kagaya ni Senator Alan Peter Cayetano. Mukhang tutuluyan siya ng non-bailable case na naman at gawa-gawa na naman ni Boying Rimulya sa utos siyempre ng kanyang amo na si Marcos Jr. At kapag nangyari yan, titingnan natin kung papaano magre-react dito ang kapatiran na kinaaaniban ni Senator Marcoleta, ang Iglesia ni Cristo, sapagkat ito'y lantarang panggagago, lantarang pangbabastos sa batas at proseso ng demokrasya, at ito ay lantarang ala diktadura na paghahari-harian ni Marcos at nila Rimulya. Kapag ipinakulong pa rin nila si Senator Marcoleta na hindi naman sa kasong nagnakaw, kundi campaign fund donation, at naklaro yan sa COMELEC na wala siyang nilabag na Omnibus Election Code provision, pero ipinilit pa rin ni Marcos at nila Rimulya na gamitin po itong tinatawag na lawfare o yung law warfare or weaponization of the law para durugin at paluhurin at tanggalin bilang kritiko at crusader against Marcos corruption and plunder sa loob ng Senado itong si Senator Marcoleta. So may tatlo pa silang tinatarget. And syempre, si Bongo ay tinatarget din na alam natin na dulas na ang bibig nitong bungangera na abogado ng mga NPA na si Cristina Conte at sinang-ayunan nito ni the Big Joke Trillanes, yung tirador-birador at de facto sheriff officer ng ICC sa Pilipinas na si Trillanes. Sinasabi nila na si Bongo ay mayroong warrant of arrest kapareho kay Senator Bato de la Rosa. So kaya nga kung makikita ninyo, halos hindi nagsasalita o nagsasagawa ng pangpubliko ng mga pahayag si Senator Bongo. Alam na natin yan, may mga laro yan. Marunong maglaro ito si Bongo. At dahil tahimik lang siya, hindi siya masyadong napapansin. Ang bumibira talaga dyan si Marcoleta, si Alan Peter Cayetano, si Amy Marcos, at kahit papano nagsasalita na rin itong dalawa, no? Maliban pa, karagdagan siyempre si Senator Robin Padilla, kinakasuhan din siya doon sa obstruction of justice at hinahabol siya ng CIDG, mga kababayan. Pero wala silang kaso na non-bailable kay Senator Robin Padilla. No, baka bawiin pa ni Marcos ang granted na absolute pardon kay Robin Padilla, at nang sa ganon ay mawawalan siya ng karapatan na maboto o bumoto. No? Granted ng absolute pardon, restored ang lahat ng karapatan ni Senator Robin Padilla, kaya siya naging senador, granted by former President Rodrigo Duterte. It is part ng executive authority ng presidente. Baka bawiin pa ni Marcos ito at gagamitan ng kung anong-anong mga dahilan na magkaroon ng legal basis kunwari para i-revoke at pawalang bisa, no, ang absolute pardon granted through executive clemency power of the president in favor of Senator Robin Padilla nang siya ay senador pa. Nang si Pangulong Duterte pa ang presidente. So lahat, no,
Kaya kita nyo naman ang laro ngayon sa Senado, timplahan. Ang nagtitimpla dyan si Bongo. Ang magkapatid na Villar, tahimik, timpla-timpla lang. Kaya nga may mga bagahe kasi na pwedeng butasin upang ihataw sa kanila. Ang all-out si Senator Alan Peter Cayetano, si Senator Marcoleta, si Senator Robin Padilla, at pati po si Senator Pia Cayetano and Senator Amy Marcos and Senator Loren Legarda. Pero si Loren Legarda naman po, tinitira din ang kanyang anak na si Congressman Leandro Liveste, iniipit din po ng Department of Energy ni Marcos, nakakasuhan di umano ng paglabag at mga penalties amounting to 24 billion pesos sa mga energy contract na under-delivered or hindi na kumpleto. Wow! So, yan po ang tinatawag na systematic political blackmail. At wala pa tayong nakita na gumamit na ganyan kagarapalan na presidente. Siyempre, yung tatay ni Marcos Jr., yung tatay niya na si Ferdinand Marcos Sr., grabe din po ang panunupil noon. Lantaran din. Dahil nga naging diktador yon for almost 18 or 19 years sa kapangyarihan, mga kababayan, bago sila mapalayas sa poder at mapalayas sa Pilipinas noong 1986 People Power. Pero itong kay Marcos, in the modern times, 50 years or more ago, ngayon lang tayo muli nakakita ng ganitong uri ng law warfare. Ginagamit at binabaloktot ang batas upang ito ay ihambalos sa mga kalaban sa politika. And we are not going to be surprised kapag tumahimik at pwedeng hindi na mag-participate ng lantaran sa pag-criticize sa kaabusuhan at katarantaduhan ng gobyerno ni Marcos at Romualdez ang mga naturang senador like Senator Bongo, na alam natin na mayroon pong pending warrant of arrest issued by the ICC dahil nga sinabi na ng mga utosang asong attack dog ng ICC sa Pilipinas, itong si Cristina Conte na abogado ng CPP, NPA, NDF, at itong si Trillanes na sheriff ng ICC, na siya lang nakakaalam na sheriff pala siya ng ICC sa Pilipinas. They're already mentioning the names of Senator Bongo. And kasama po sila General Albayalde, General Vicente Danao, and pati na si dating NBI Director sa ilalim po ng Administrasyong Duterte, si Director Giran. Yan. Hindi ko pa alam kung sino pa ang sinampahan. Nagbigay pa nga ng kanyang mga ilang pahayag na pangpropaganda itong abogada ng CPP, NPA, NDF na si Cristina Conte ng NUPL, National Union of Patakas Lawyers. Tagapagpatakas ng NPA kasing grupo na yan, na pwede daw isampa pa ang kaso ng pagkakasangkot sa extrajudicial killings ni Vice President Sara Duterte sa ICC. Wow! So, ganyan po ang mga taktika ngayon ni Marcos. Kasabwat niya, hindi lamang po ang CPP, NPA, NDF na mga operatiba like itong NUPL, Bayan, at mga iba pang front organizations, pati mga party list, yung Makabayad Kamatayan Bloc sa Kongreso, at ang kanilang mga grupo. No? Mayroon silang limited tactical alliance, naggagamitan sila. Kasama din po ang mga zumbis ni De Lima, ni Hontiveros, at nila Trillanes. Yan, kasama sila. Kaya po, puro anti-Duterte ang mga direksyon ni Marcos. Hindi para iangat ang agrikultura, ipasulong ang ekonomiya, at patatagin ang pundasyon ng ating mga industriya at ng ating pangkabuhayan, at ayusin ang bayan at maging tahimik at payapa tayo. Hindi po ganoon ang ginagawa nitong grupo ng Marcos Romualdez, kasabwat ang CPP, NPA, NDF, at ang mga yellow and pink zombies na hawak po nila De Lima, Bayros, at nila Trillanes, kaguluhan sa politika at itinuturo nila sa mga Duterte. Because one thing is very clear, Marcos and Romualdez, they want to remain in power. And for as long as there is no apparent political candidate or political figure na gagamitin nila that will be able to surmount ang isang malakas na figure from the opposition side,
sa pagkatao ni Vice President Sara Duterte, mananatili po ang mga pang-blackmail political, pangbabaluktot sa batas, at mga ala diktadura na style ni Marcos Jr. At marami pa tayong i-expect na magaganap, including ang possibility of no elections in 2028. Paano gagawin yon? Maraming senaryo, maraming paraan. Alam natin kung gaano kagarapal at kabalasubas ang kakayanang pwedeng gawin ng tinatawag na the evil regime, the evil government of Marcos and Romualdez. Mga kababayan, nasa taong bayan, sa mamamayang Pilipino, ang desisyon kung papayagan nating mananatili tayo na bagamat mayroon tayong tinatawag na nominal democracy, pero mayroon naman tayong selected and targeted dictatorship and ala martial law type na mga kaabusuhan at kakurakutan na ginagawa ng administrasyong Marcos Romualdez. Kung yan ay mananatili, nasa sa taong bayan yan ang pagdedesisyon. Tayo'y magsisiwalat, tayo'y magpapahayag ng katotohanan, tayo'y magbibigay ng pananaw upang makatulong sa pagbubuo ng kolektibong desisyon at sama-samang pagkilos ng sambayanang Pilipino para sa pagbabago. But the decision will come from the people. Ito po si Ka Eric muli. Maraming salamat at mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at Pilipinas nating mahal, may God bless everyone. May Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Maraming salamat muli. Bye for now. Ito po si Ka Eric. Mabuhay!